Yan ay sapagat yaan ang paksa natin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ng ating Fun Saturday Live. Supposed to be fun, supposed to be katuwaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Subalit sa kalagitnaan ng mga issues na ito na nakapaninindig balahibo, the invasion of Chinese, illegal Chinese in the country, posing security risks for the Filipinos in their own native land. Masaklap ito, kababayan ko. Sabagat ito pong issue na ito ng Pogo is not just gambling, hindi lamang ito criminalities, hindi lamang ito human trafficking, hindi lamang ito money laundering, hindi lamang ito kidnapping or killing, kundi itong issue po ng Pogo ay nagbabadya ng malaking panganib sa seguridad ng ating bansa. Ipatitiuna ko na ito, mga kababayan. Ang China ay magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang pagiging komunista in 2029. Ang eleksyon ng Pilipinas ay magaganap 2028. Ang isa sa mga naandyan na siguradong magtatangka na mabalik sa pwesto ay Duterte. Ang Duterte is directly linked to the Communist Party of China sa magitan ng kanilang connivance, sa magitan ng kanilang cohorting, sa magitan ng kanilang cooperation sa mga ideolohiya ng Chinese Communist Party. Mapanganib ho yan. At pinangako ni Xi Jinping, kukub-kubin ito ang Taiwan bago man sila magdiwang ng kanilang anibersaryong pinakang malaki. Remember na ang Communist China ay naging communist noong 1949. 1949, 2049, 2149. So mahigit kulang-kulang 200 taong, mahigit 100 taong. Pinakang malaking anibersaryo na gagawin ni Xi Jinping, sabi niya, unification ng Taiwan sa China ang numero uno na objektibo nila. And remember this, neighbor natin ang Taiwan at siguradong ang Pilipinas ay target ng China sa pagkubkub sa Taiwan, sabagat ito ang hadlang nila. Whether may American bases o wala, ang Pilipinas ang numero unong target nila to safety the operation ng PLA against Taiwan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya pag-uusapan natin ngayong ikalawang bahagi, mga kababayan, ang papel ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Saturday Live! Ang Pogo ay may malaking security risk sa hinaharap ng bansa. Ang West Philippine Sea ay may security risk sa hinaharap ng bansa. Ang pamumuno ni Rodrigo Duterte ay nagbigay ng malaking puwang sa security risk ng ating bansa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin, mga kababayan, ano nga ba talaga ang papel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa operasyon ng Pogo sa bansa. Kasama na rito ang Chinese criminal groups at ang Chinese Triad na nandiyan talamak ang operasyon nila sa Pilipinas. Ano ang papel ng dating presidente? At ano ang panganib na ibinabadyan nito
kung alinman sa mga ito ang nasa pwesto sa bansa sa seguridad ng ating Pilipinas. Ano ang missing link sa kaligtasan o kaya sa kapahamakan ng Pilipinas? Duterte ba ang nagmamantene ng missing link na ito? Tandaan ninyo, nagpakawala ng pakulo. Pakulo. Nagpakawala ng pakulo si Sara Duterte nung isang araw. Sabi niya, I am declaring myself, designating myself as designated survivor. Hindi siya dadalo sa sona ni Bongbong Marcos at sabi niya, I am designating myself as survivor. Designated survivor. Pahapiaw, babanggitin ko muna itong bagay na ito, kababayan. Yan ho, wala niyan sa Pilipinas Meron na tayong batas sa Ligang Batas, Constitution, Law of Succession. Sino ang papalit? Pag namatay ang presidente, ang vice-presidente, pag namatay ang vice-presidente, yung tatlong sangaypan ng ating pamahalaan, Senate, Congress, and Supreme Court. Naandyan, meron tayong Law of Succession. Kaya walang problema. Bakit binanggit ni Sara Duterte itong designated survivor? Well, dalawa lamang ang issues niyan Una, kailangan niya ang publicity. Kailangang maimantene ni Sara Duterte ang pangalan niya sa breaking news, front page ng mga periodiko, pangunahing usapan sa mga social media. Sara Duterte in preparation sa kanyang presidential ambitions sa 2028. Bakit? Sabagat sabi ng China, kailangang may Duterte na mabalik upang burahin ang anumang dagtaan ng Amerika sa Pilipinas. Mabalik ang mga Duterte sa pwesto upang ibalik at that time in 2028, pag ang Duterte ang nasa pwesto, maghanda na kayo Pilipinas. Sabagat, hindi ililigtas ng China ang Pilipinas. By hook or by crook, ay kukubkubin ng China ang Pilipinas pagkatapos ng eleksyon ito sa 2028. Sino man ang maging presidente riyan. And of course, para tahimik, walang gulo, kailangang maupo riyan ng mga Duterte. Kaya si Sara Duterte, sa kabila ng kanyang mga anong tawag niyan, paligoy-ligoy na mga pahayag, kesyo tatakbo lahat ang kanyang mga kapatid, ang kanyang tatay, kesyo si Baste ang magiging presidential aspirant, huwag kayo maniwala, siya ang tatakbo bilang presidente. Sabagat siya ang iniatang ng Chinese Communist Party na mamuno sa bansa dahilan sa kanyang karisma. Kaya nung sinabi niya para lamang magkaroon siya ng panibagong issue, mapag-usapan, I am designating myself as designated survivor. Practice yan dito sa Amerika, mga kababayan ko. Kung hindi niyo alam. Dito sa Amerika, ay pag namatay ang presidente, meron ding vice-presidente. Kaya lamang sa mga okasyon na kagaya nitong mga SONA or State of the Nation Address dito sa Amerika, na kung saan naging practice na dito sa amin, pag may SONA ang presidente, lahat ng government, top government officials, senador at saka kongresista at saka vice-presidente, by practice, kailangan nanduroon sila lahat, manonood physically sa SONA ng presidente namin dito sa Amerika. Lahat. Kaya dito ay merong batas na ipinairal. Actually, ang batas na ito ay Presidential Succession Act of 1947. Ito ay ginawa upang sa ganon ay meron pang magpatakbo ng gobyerno kung may panahon ng lahat ay nabura na mga leader dahilan sa SONA sa isang lugar. State of the Union Address or Presidential Inauguration, na kung saan lahat ng mga government official, top, Senate, Congress, Supreme Court, naandyan sila lahat. Kaya may itinakda noong 1947 na tinatawag ng
designated survivor. Ito ay itinatadhana, maaring miyembro ito ng Supreme Court na makangalaga riyan o maaring miyembro ng kabinete ng presidente na itatalaga personally ng presidente. Wala hong self-appointment diyan. Maski sa batas namin dito sa Amerika, walang self-appointment. Ang presidente lamang ang tangi na tuturo. O ikaw, cabinet secretary kita, ikaw na ang aking gagawing designated survivor. Ikalawa, diyan sa pahayag na yan ni Sara Duterte, kung hindi publicity ang hangad nito, baka nga may katotohanan. Baka ang kanyang pamilya at ang kanyang maisog ay may pagtatangka na gagawin. Dalawa lang yan. It's either publicity ni Sara Duterte o may tunay na pagtatangka ang kanyang grupo na maisog na pabagsakin, magsagawa ng anumang criminal act sa panahon ng SONA ni BBM. Dalawa lamang yan. It's either publicity or talagang merong pagtatangka na binubuo ang maisog group. Bakit? Sapagat naiipit na ang mga Duterte ngayon eh. Kung may pagtatangka nga, assuming na ito ang base ni Sara Duterte ng kanyang designated survivor. Assuming na hindi publicity ang kanyang hangad, kundi talagang naghahanda sila ng paglusob ng maisog group. Assuming, for the sake of argument. Yan ay sapagat, unti-unting naiipit ang pamilya. Naiipit sila sa mga issues ng criminality. Nangangamba sila sa pagpasok ng ICC. Gawa ng ngayon tahimik si Marcos, BBM, pero kumikilos na po ang mga hustisya na pinatatakbo ng International Criminal Court. Kumikilos na. In fact, sa huling pagkakaalam ko rito, meron na silang mga nakuha na mga interpreter na tatrabaho, mamamasukan bilang interpreter sa ICC upang sa mga tanong na ibabato nila sa mga locals natin, Visayas, Mindanao. We have 7,000 languages, dialects sa bansa. Kailangan ng interpreter. So ang mga Duterte ay alam nila ito, may sarili silang intelligence eh. Anong silbi ng 125 million na intelligence fund ni Sara na ginastos in 11 days? Anong silbi ng 51 billion na congressional fund na ibinigay kay Pulong Duterte na wala namang nakitang accomplishment sa Davao? Anong silbi ng 7 trillion na nawala sa panahon ni Rodrigo Duterte sa kanyang 6 na taon na panunungkulan? Kung hindi ito ginastos sa mga paborableng bagay sa kanila. Kaya ngayon, nangangamba ang mga Duterte. Baka nga masakote tayo, kulong tayong lahat eh. Hindi lamang yan, hinahanap na si Kibuloy, ang kanyang numero 1 supporter, physical supporter ni Rodrigo Duterte. Nasa kote na yung kanyang alalay na babae. Sinalakay ngayong araw na ito ng Sabado yung mga kampo ni Kibuloy, pero wala siya roon. Yung kampo naman Alice Guo, sinalakay ngayong araw na ito, araw ng Sabado, wala siya roon. So kumbaga, ang mga ito ay konektado sa tanggapan ni Rodrigo Duterte ever since na siya ay naging presidente and back when siya ay naging alkalde ng Davao. Ang mga babanggitin ko pong mga pangalan dito, lahat konektado sa kanya. Kaya ngayon, nangangamba ang mga Duterte na umiiksi
kumikitid ang kanilang daigdig. Gawa ng pag wala ka sa kapangyarihan, wala ka rin tao. May mga several few loyals na nakapaligid sa iyo, pero inutil sapagat wala silang mga kapangyarihan. Nakita naman ninyo nung naupo si Marcos, mga dating mga kumakapit na parang mga tuko at mga linta kay Rodrigo Duterte, nag-alisan sa kanya, nanumpa bilang mga tagasunod ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon, nanganganib ang kanilang hinaharap. Pakinggan ninyo, ano ang koneksyon ngayon? Ano ang papel ni former President Rodrigo Duterte sa kasalukuyang naglalagablab na issue ng Pogo? Pogo na hindi lamang sugal ang kinasasangkutan, kundi Pogo na babad, talamak sa criminal activities. At ang mga criminal activities na ito ay karumal-dumal. Mga pagpatay, kidnapping, rape, money laundering, napakaraming iba pa. Drug smuggling kasama dito sa Pogo operation. Now, simula noong alkalde si Rodrigo Duterte sa Davao, nasangkot na siya sa drug smuggling. In fact, kung natatandaan ninyo, maging yung mga anak niya, si Pulong, si Baste, maging si Sara Duterte. Yung mga tattoo sa kanilang mga katawan, Sara Duterte is not an exception. Tingnan ninyo ang hita niya at tingnan ninyo ang paa ni Sara Duterte. Tingnan ninyo ang likod ni Sara Duterte. May mga tattoo. Pulong Duterte. Natatandaan ninyo nung hinamon siya ni Antonio Trillanes? Ilantad mo, maghubad ka, tingnan ka ang likod mo, sabagat siya ay may tattoo ng insignia ng Chinese Triad. Harap-harapan na hinamon ni Antonio Trillanes. Ayaw niyang gawin. Bakit? Sabagat meron ng tatawa Oh, si Bongo, the same. Tandaan niyo, si Bongo ay alalay, kakambal ni Rodrigo Duterte. Walang gagawin si Rodrigo Duterte direkto, ang kanyang accomplice, ang tagapagpatupad ng lahat ng kanyang utos ay si Bongo. Ngayon, back to when he was a mayor of Davao City. Sino ang mga nagbunyag nito? Mga dokumento na authenticated, permado, sinumpaan, nasa papel, nasa hapag ng International Criminal Court. Isa sa mga tumistigo rito at handang-handa, napakinggan ninyo just the other day, sa hearing ng Senado, Arturo Las Cañas. Arturo Las Cañas. Pakinggan natin sandali ang bahagi ng mga pahayag ni Arturo Las Cañas. Ito'y pag-uugpong-ugpungin natin sa magitan ng mga pahayag na ito. Ano ang papel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Pogo Operation na talamak na pinatatakbo, hinahawakan, dinedesisyonan ng mga pure-blooded Chinese? Pakinggan ninyo si Arturo Las Cañas sabagat dito lamang sisimulan na natin ang mga pagbusisi sa mga pangalang kanyang babanggitin. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo, Roa Duterte at Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traitor po itong mga ito. Nuloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo?
Dragon, dragon. Ikaw ang dragon. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Super Bin Laud. Yung 11 Chinese workers in Chines ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory. Ang ganong koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron po mga graph na ginawa ko about the DDS in 9th Anti-Crime Task Force, Heinous Crime Task Force, and naging mayor. Ang naging mayor si Sara Duterte. Siya na pasimulo nitong Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at nagbibinta. Sabi niya, tinatang ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, sa live carry lang po sa estimation ko lang. Mayroon pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Nag-investigar ba yan? Si Vice President Tambalusulo, Sara? No. Yan ho ang tinig ni Arturo Las Cañas, dating hepe ng pulisya niya. Ito ay may kaugnayan particular sa mga killings na mga naganap sa ng DDS dyan sa Davao during his time alone as mayor of Davao. Now, isa pang bagay na nais kong ipaabot sa inyo bago natin pag-usapan itong mga personalities na mga nababanggit dito. Ito pong unexplained wealth, hindi maipaliwanag na mga yaman ng dati ninyong Presidente Rodrigo Duterte. Ito'y mga ibununyag ni dating Senador Antonio Trillanes, mga yaman na kumbagay issue na nabaon na lamang kapag ikaw ay medyo big time. Mga mabibigat na mga issues na yan, madaling ibaon eh. Tingnan ninyo, ang hustisya, napakabagal kumilos kapag ang sangkot ay mga pangunahing personalidad. Tingnan ninyo, Teves, Ernie Teves, hanggang ngayon nandoon pa sa Timor-Leste. Wala pa. Gumuo sa daw, ang bagal, nandoon pa. And then Kibuloy, ilan ang ulit na pinuntahan yung mga bahay niya, pwede ba naman kasing hindi makatakas o kaya na nakatago si Kibuloy? Sasalakayin ninyo para kayong pumaparada sa piyesta sandamakmak Kumpleto kayo sa ingay At hindi lamang yan, may mga chuchu-wari-wari-wap na kasama kayo riyan Gasino nang Team Rayang Kameng, coded Kameng, alis ka na. Bantag. Big time issue. Big time man involved. Gerald Bantag. Asan siya ngayon? 2 taon na. Wala pang kaliwanagan. And then of course, itong pogo rito sa Cavite, sa Kawit, hindi magagalaw yan. Ngayon, itong issue na ito ng yaman, mga bahay ng mga Duterte, particular ni Rodrigo Duterte,
Hindi ito nababanggit. Bakit? Pati ang media, bulag eh. Ang pinakikita nila, nakataas ang paa ni Rodrigo Duterte, kumakain ng tuyo sa isang plato na may kanin at saka tuyo. Yun ang pinakikita. Ang hindi nakikita at ayaw ihantad ng media, eto, pakinggan natin. Ano ang tunay na yaman ni Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya? Kung talagang hindi ito totoo, Sa sinasabi ni Senador Trillanes na mga bank account ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dalawa daw ang inilistang address ng alkalde batay sa mga dokumentong kanyang nakala. Ito raw ay ang bahay sa Ecoland Subdivision sa Davao City at ang nasa P. Guevara Street sa San Juan. Ang townhouse ay sakop ng barangay Maytunas. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may isang unit ang pamilya Duterte sa naturang townhouse. Ano ang tinatanong mo, ma'am? Yung bahay ni Mayor Duterte po dito sa kabila, O sariling unit niya yun dyan, ma'am. sarili niya. Sarili niyang unit. Mga gano'ng katagal na pagmamayari Kasi dumating ako dito 3 years ago. Ano na? Nandyan na siya. Kanya na. Sir, dito po ba nakatira si Mayor Duterte? Bihira po, ma'am. Another Pero dito siya property. nakatira? May unit po siya pero bihira lang po. Sino na Another po nakatira property. doon? Yung mga ano po, yung taga-ano po, yung mga bodyguards niya po. Sir, saan ulit yung unit niya, sir? Sa loob po, Sa loob pa? Nakausap din namin ang kasambahay doon. 3 taon na daw siyang naninilbihan sa mga Duterte. Tuwing kailan po siya nandito, ma'am? Hindi naman po siya palagi nandito sa hotel lang naman. Hindi po Pero siya. pumupunta rin siya dito sa kumakain. Sa Tax Declaration of Real Property, nakapangalan ng unit sa isang Sebastian Zimmerman Duterte na siyang pangalan ng anak ni Duterte. Siya rin daw ang nagbabayad ng realty tax ayon sa Land Tax Office. Sa copy ng Transfer Certificate of Title na nakuha namin sa Registry of Deeds, June 13, 2001, inilipat ang titulo kay Sebastian na nooy 14 na taong gulang lamang. Kagabit ng transfer of title ang isang affidavit ni Elizabeth Zimmerman, pangalan ng ina ni Sebastian. Nakasulat dito na ang perang pinambili sa property ay galing sa ipon ng ina. Sa deed of absolute sale, 2.3 million pesos ang halaga ng property noong 2001. Batay sa listang ibinigay ni Senator Trillanes sa GMA News, may 41 ari-arian di umano ang pamilya Duterte. 34 dito ang nasa Davao City, 2 sa Dipolog, at may tig-isa sa San Juan, Cagayan de Oro, Sandali. Ulitin natin yung bilang. Sebastian. Okay. Nakasulat dito na ang perang pinambili sa property ay galing sa ipon ng ina. Sa deed of absolute sale, 2.3 million pesos ang halaga ng property noong 2001. Aha. Batay sa listang ibinigay There ni you are. Senator Trillanes sa GMA News, may 41 ari-arian di umano ang pamilya Duterte. 34 dito ang nasa Davao City, 2 sa Dipolog, at may tig-isa sa San Juan, Cagayan de Oro, Parañaque, Quezon City, at Davao del Norte. Marami silang ari-arian. Mahirap yan. Hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property, yung tahanan mo, okay na dapat yun, sapat na yun. Kung may isa pa, o sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa datos naman ng Land Registration Authority, 4 sa mga nasabing property, kanselado na ang Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Pero ang mga nalalabing ari-arian, tugma ang pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara Duterte, may 15 ari-arian. 4 ang nakapangalan sa kanya, kasama ang asawang si Attorney Manasseh Scorpio. Si Vice Mayor Paulo naman, may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January, Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Avancena Duterte naman, na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property din na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan sa mga Duterte. Ang property sa Dipolog, nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte sa Dipolog. At ang property sa Cagayan de Oro na nakapangalan sa isang Gianpaolo D. Duterte. Bukod dito, sabi ni Trillanes, may 2.4 billion pesos silang nadiskubre sa joint account ni Mayor Duterte at anak niyang si Sara sa 3 bangko. Salima Refran, GMA News. Akita ninyo, Salima Refran. Thank you. Maraming salamat. Yun ang listahan. Sandamakmak na properties, ha? Sandamakmak. Alkalde ka ng Davao City.
Magkakaanong sinasahod ng alkalde ng Davao City sa isang buwan? 100,000? 200,000? Alagay pa natin 250,000, 250 o 300,000. Kaya bang ibili yan ng ganyang kadaming mga ari-arian? Nabalikan natin yung sinabi ni Asyerto na siya ay drug lord. Posible kaya na doon galing ito. Hindi natin sinasabing totoo. Tayo'y nag-connect ka lamang. Posible kayang galing ito. At sa pahayag ni Eduardo Asyerto just the other day sa Senado, nabanggit niya yung mga koneksyon ni Rodrigo Duterte. Wag na yung ibang mga issues. I-focus na lang muna natin dito sa koneksyon ni Rodrigo Duterte sa mga pure-blooded Chinese. Alam naman natin na ang mga ito, ang mga punot dulo ng drug smuggling sa bansa. Naalala ninyo yung magnetic lifters? Naalala ninyo mga pinalusot sa Green Lane ng Bureau of Customs? Naalala ninyo yung mga nasasakoting mga milyon-milyon na halaga ng mga shabu sa iba't ibang panig ng bansa? Yung mga lumulutang na mga bulto na mga illegal drug dyan sa Pangasinan. Naalala niyo yung mga yan? Well, yan ay operasyon ng Chinese mafia, Chinese triad dyan sa Pilipinas. At sino ang nagbukas ng pinto sa mga taong ito? Rodrigo Duterte. From the time na siya'y alkalde ng Davao hanggang naging presidente, binuksan ito ang lahat ng pintuan. Manila International Airport, Daungan sa Batangas, airport sa Davao, mga base ng kanilang mga konsulada, Davao and Ilocos, Manila, bukas lahat ng pintuan ng mga ito kapag ikaw ay pure-blooded Chinese. Ano ang sabi ni, dito muna tayo, Eduardo Asyerto. Sino ang kanyang presidential economic advisor? Michael Yang. Binanggit dyan, maging sa mga dokumentong nandoon sa ICC, na andyan ang mga pangalan na ito. Michael Yang, Alan Lim, Gerard Cruz, marami pa, Lin Weizhou, madami, sandali. Isa-isahin natin. Para hindi tayo malito na i-connect-connect itong mga bagay na ito. Unahin natin itong dalawang personalities na maging sa mga hearings ni Risa Hontiveros, talamak na nababanggit ang mga pangalan na ito. Michael Yang and Alan Lim. Dalawa muna. Sapagat itong dalawa na ito ay malapit na malapit kay Rodrigo Duterte. Of all the Chinese businessmen kuno, ang dalawa na ito ay pinakang malalapit kay Rodrigo Duterte. Kahit sa ang mga functions, sa mga pagbisita sa bahay ni Rodrigo Duterte, pagbisita sa Malacanang when he was president, at sa mga funksyon, especially sa mga activities involving the Chinese community, naandyan si Mr. Rodrigo Duterte, naandyan si Alan Lim, naandyan si Michael Yang. Unahin natin itong dalawa nito. Maraming mga personalities rin. Kaya lamang dito po sa dalawa lamang na ito, makikita na ninyo ang interconnectivity ng mga pangalan na ito sa dalawang ito at saka kay President Rodrigo Duterte. Sabi ni Arturo Asyerto, Eduardo Asyerto, sabi niya, itong dalawang ito ay mga magkakakilala na at saka ni Rodrigo Duterte even way back noong 2003. In fact, from 2003 to 2016,
habang local executive si Rodrigo Duterte ay kasama na. Ang mga pangalan na ito ni na Alan Lim at saka Michael Yang sa mga enturahe, mga aktibidades ni Rodrigo Duterte. Napag-alaman niya na noong 2017 ay nasangkot sa isang investigasyon, kidnapping for ransom, etong si Lim na konektado sa operasyon ng Pogo. Diyan sa bansa, diyan sa Luzon, diyan sa Pampanga, diyan sa Metro Manila. 2017, yan ay si Alan Lim. Now, ano ang mga koneksyon na ito? Nabanggit pa rito ni Eduardo Asierto, sina Bongo, sina De La Rosa. Pero mamaya na, although kung kukonekta natin lahat ng ito, especially Bongo, hanggang ngayon kilala naman ninyo si Bongo eh. Siya ang go for ni Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga gawain ni Rodrigo Duterte, especially mga sikretong gawain ng presidente, si Bongo ang kanyang alalay, siya ang tagagawa. Kahit sa ang litrato na makita ninyo na merong mga personal na mga aktibidad si Rodrigo Duterte, si Bongo ang kanyang mikropono. Siya ang kanyang amplifier. Siya ang kanyang GoPro. Si Bongo. So, following this logic, si Bongo ang middleman between Michael Yang and former President Rodrigo Duterte. Based on the records na nakita natin as early as 2000, nagkaroon na ng pagpapakilala. Ipinakilala ni Bongo si Michael Yang, sabagat si Bongo ay may Chinese blood at Chinese community. Ang lapitan ay si Bongo. So, nung siya nasa Davao, ang nilapitin ni Michael Yang, si Bongo. Pinakilala kay Rodrigo Duterte, and ever since ay naging very close associate na ang dalawa. In spite of the fact na si Michael Yang ay pure-blooded and never been a Filipino citizen. Nasangkot ang mga ito sa mga droga during the early years ng kanilang association. And of course, hindi magalaw sapagat, well, nanduroon ka sa ipinagbabawal na lugar ng Davao. Protektado siya ng kanyang pinuno ng pulisya, si General Bato de la Rosa. Protektado siya ng numero 1 alalay ni Mayor Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Bongo. Fast forward natin, naging presidente si Rodrigo Duterte. Ginawa niyang economic advisor si Michael Yang. And then pumutok ang issue ng Farmally. Farmally, 2020. 10 billion na halaga ng mga pandemic deals ipinagkaloob ni Presidente Rodrigo Duterte sa magitan ng PSDBM, yan ang procurement services ng gobyerno ng Department of Budget and Management. Sa pagitan noong 2020 and 21, in a span of 1 year, 10 billion ang nalustay ipinagkaloob sa Farmally. 650,000 capitalization. Okay na. Sino ang sa likod ng Farmally? Sa investigasyon ni Richard Gordon, Blue Ribbon Committee ng Senado, Michael Yang ang unikong pangalan, number 1 na pangalan sa issue ng Farmally. Guaranteed, financed by Michael Yang. Sino si Michael Yang? Kaibigang matalik ni Rodrigo Duterte. Sino si Michael Yang? Siya ang economic advisor ni Mr. Duterte. Fast forward again, ngayong mga panahon na ito sa investigasyon ni Risa Ontiveros,
muli na namang lumutang ang pangalan ni Michael Yang. Lucky South 99. Pogo operations diyan sa Porac, Pampanga. Michael Yang. Lucky South 99. Guarantor, financier ng pharmaceutical. Michael Yang, ngayon, presidente ng Full Win Group of Companies. Diyan sa Bamban, Tarlac. Lucky South 99. Hindi mapahihindihan yan sapagat maraming mga photographic evidence at mga documents na nag-uugnay kay Michael Yang sa operasyon ng Pogo diyan sa Tarlac, maging sa Pampanga at sa Metro Manila. Sino ang mga kaagapay nito from the time of Davao until dito sa pag-usbong ng mga Pogo investigations? Nandiyan hindi maitabi ang mga pangalan na mga alalay ni Mr. Rodrigo Duterte. Although ayaw pangalanan at hindi mapangalanan, nagdadalawang isip maging ang PAGCOR, we don't have direct evidence, Madam Chair. At sino naman ang mga alalay ni Michael Yang? From Rodrigo Duterte, we have Bongo, we have Michael Yang. Base rin ito sa mga dokumento ni Asierto. So, Bongo, Michael Yang, at sino pa? Sa ibaba nito, yung sabi nga ni Rizzo Hontiveros, I'm interested dito sa Pilipino, Chinese na ito, walang iba kundi si Gerald Cruz. Sino si Gerald Cruz? Ito naman ang matalik na partner ni Michael Yang. At sino si Gerald Cruz? Siya naman ay kaibigan ding matalik ni Rodrigo Duterte. Siya ang corporate secretary ng Farmally. Remember that? Ano ang sabi ni Rodrigo Duterte sa Farmally? Kayo, mga miyembro ng kabinete, pag pinatawag kayo ni Gordon, huwag kayong dadalo. Yung COA na yan, mga tarantado yan, mga sinungaling yan, huwag kayong maniwala. Bakit galit kay Gordon? Bakit galit sa COA si Duterte? Iniimbestigahan ang Farmally. Ano ang koneksyon ni Duterte? Bakit protektado niya ang Farmally? Napatunayan sa Blue Ribbon Senate Committee hearing na ang Farmally ay lumustay ng 10 bilyong piso na dapat ay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Farmally, financed by Michael Yang. Michael Yang, kaibigan at partner sa negosyo, si Gerald Cruz, official corporate secretary ng Farmally. Hindi lamang yan, kaibigan nito ni Michael Yang at partner niya, corporate secretary ni Michael Yang, dito sa another company, Mito, ang Full Win Group of Companies. Sangkot pa rin sa Pogo and criminal activities ng Pogo sa Tarlac at sa Pampanga. Kaibigan din itong si Gerald Cruz, ang another Chinese na nasa pamunuan pa rin ng Farmally. Kung hindi man ito ay mga dami, ito ay mga close partner associate ni Michael Yang, Huang Chuyen, na tumatayong presidente ng Farmally Biological Company na dati Farmally Pharmaceutical Corporation. Ang mga ito ay magkakasanib, magkakaisa sa operasyon illegal na pagkalap ng pera sa magitan ng gobyerno ng Pilipinas, sa magitan ng Department of Health, sa magitan ng PSDBM. Gerald Cruz, associate partner ni Michael Yang, ano pa ang pagkakasangkot nito sa operasyon ng Pogo?
Well, sa mga dokumentong nakita ng investigasyon ni Risa Hontiveros, si Gerald Cruz ay incorporator ng Brick Hearts. Ano ang Brick Hearts? Ito po ay operasyon ng pogo pa rin dyan sa bansa na iniimbestigahan ng komitiba ngayon Risa Hontiveros. Kaya nga ba't sabi ni Risa nung isang araw, hindi siya magtataka kung ang pangalan ni Rodrigo Duterte ay magsimula ng umusbong sa operasyon na ito ng mga criminalities na ginagawa sa ilalim ng umbrella ng pogo sa bansa. Brick Hearts at Yunwei Technologies. Ang mga ito ay mga partner sa operasyon ng illegal na pogo sa bansa, operasyon ng money laundering, kidnapping, rape, torture, at napakaraming iba pa. Ang Brick Hearts at Yunwei Technologies ay iisa lamang. Ayon sa mga dokumentong natutuklasan ngayon ni Risa Hontiveros at saka ni Gatchalian, iisa lamang ang mga ito. Iba lamang ang mga pangalan, iba ang mga operasyon, iba ang mga locations, but ang mga ito ay iisa lamang. Maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi ni Risa Hontiveros. Bakit? Yung mga communications, yung mga emails, magkaiba man ang pangalan, iisa ang ginagamit. Yan ay dahilan dito sa mga koneksyon at pagkakatugma-tugma ng mga aktibidad ni Michael Yang at Gerald Cruz. Sino pa? Sino pa ang mga associates nito na associate din ni President Rodrigo Duterte? Ever since na siya ay alkalde ng Davao at lalong namayagpag nang siya ay naging presidente na ng Pilipinas. Lin Huizhong, Alan Lim, yan sa lahat ng mga aktibidades ni Michael Yang, nandiyan yan si Alan Lim. Saan man sila pumunta at bumisita man sila kay Rodrigo Duterte, maging noon sa Davao at sa dyan sa Malacanang, sa mga private na mga meetings, Alan Lim at saka Michael Yang magkapartner ang dalawang ito. Sino si Alan Lim naman? Nabanggit din yan sa report ni Eduardo Asierto sa mga illegal na mga droga sa Davao, ang mga drug kings sa Davao na pinangalanan ni Eduardo Asierto, mga dokumentadong mga papeles na isinumiti sa ICC, Alan Lim kasama rito. Business associate ni Michael Yang simula pa noong 2013. At even sa report ni Richard Gordon, etong si Alan Lim na associate ni Michael Yang, para itago ang tunay na personality, may mga iba't ibang pangalan, especially original Chinese name, Lin Huizhong or Wing Li Zhen. I don't know kung tama ang pronunciation natin ito. Lin Huizhong at saka Wing Li Zhen. Ito ay mga pure Chinese names nitong si Alan Lim. At hindi lamang siya ang involved dito sa mga illegal activities associated with Michael Yang and Rodrigo Duterte as president, kundi maging ang kanyang asawa si Rose Nonolin, ang asawa ni Lin Huizhong or Alan Lim, incorporator din ang mga ito sa Farmally. Nakita ninyo ang koneksyon? Farmally, drugs sa Davao, and then naging drug na nationwide nang maging presidente si Rodrigo Duterte, and then Farmally. And moving forward, Pogo ngayon. Pogo, incorporator
si Rose Nono Lin, asawa ni Alan Lin, incorporator hindi lamang sa Farmally. Remember, Farmally financed ni Michael Yang. Pabayaan mo na yung mga Indians, pabayaan mo na. Yang mga yun ay mga pun lamang ito eh. Big time ang mga pinag-uusapan natin. Mga puppeteers, yung mga nagpapatakbo ng kanilang mga piyun. Alan Lim, Michael Yang, Rose Nono, Farmally, and then moving forward, Full Wind Group, incorporator ang mga ito sa kasalukuyang operasyon ng mga illegal pogo sa bansa. So kung titingnan ninyo mga kababayan, lahat ng mga pinag-uusapan natin na ito ay mga pure-blooded Chinese. Walang Filipino citizenship dito sa mga ito, liban doon kay Cruz, Gerard Cruz. Chinese blood din ang mama na ito. Chinese blood, pero sinasabing siya ay Filipino citizen. Now, tapos na tayo rito sa mga pure-blooded Chinese. Tandaan ninyo, ang mga ito ay fully protected ni dating Presidente Rodrigo Duterte when he was mayor of Davao, and more so nung ito ay naging presidente ng Pilipinas. Protektado niya ang mga illegal drug operations sa bansa. Protektado niya ang pogo. In fact, ang mga ito, by the way, lahat mga Chinese ang mga nagpapatakbo ng mga ito. In fact, nung panahon ni Duterte, as far as pogo is concerned, 300 ang ipinasok niyan dito. Open doors ang Pilipinas. Lahat pure-blooded Chinese ang mga nagpapatakbo. And yung mga Chinese na ito ay hindi ho makakagalaw ng libre yan sa Pilipinas. Hindi yan akupa exclusive ng mga subdivisions kagaya ng multinational subdivisions, kagaya ng mga high-rise condominium dyan sa malapit sa Manila International Airport. Halos lahat ng mga high-rise dyan ay exclusive na akupado ng mga Chinese. Pure-blooded Chinese. Yung mga pogo hub, mga parang mga military camps diyan sa Bamban, diyan sa Porac, diyan sa Cavite, hindi makauunlad ng ganyan yan kung walang proteksyon ng mga Pilipino. Kaya nga ba yung alkalde diyan sa Porac, Pampanga, nagmumukhang tanga tuloy sa kaiiwas na madawit yung kanyang pangalan na hindi naman maikakaila na may koneksyon directly or indirectly ang alkalde na ito sa operasyon diyan sa Tarlac at diyan sa Pampanga. And then nasasabit pa yung alkalde diyan sa Pangasinan dahilan kay Alice Guo, na kung saan ay siya naging mitsa ng pagkakatuklas ng mga operasyon na ito ng illegal criminal activities ng Chinese triad, ng Chinese group diyan sa bansa. At sabi ko na nga, hindi makagagalaw ang mga ito ng malaya kung wala silang mga koneksyon. Ang masaklap nito, hindi lamang ang dating presidente ng Pilipinas ang iniiwasan na mabanggit sa mga investigasyon. Pero sa mga katotohanan, nakikita naman ninyo lahat ng mga papel na ito, hindi maiiwas na pagdudahan ang kamay ng Presidente Rodrigo Duterte sa mga operasyon na ito ng droga at saka ng pogo sa bansa. Ngayon, ano ang link ng Presidente sa mga Chinese? Paano ginagawa ng Presidente ang mga link na ito sa mga Chinese? Ano ang sistema? Ano ang operasyon? Dito ngayon lalabas yung mga pangalan ng mga lokal na mga siguro'y maimbestigahan din ng Senado.
Like for example, ang pangalan ni Harry Roque na naging tagapagsalita ni Rodrigo Duterte, at mahalata naman ninyo ang kanyang relasyon sa presidente more than personal. At siguro, hindi natin sinasabi na itong relasyon niya sa presidente ang nagtulak sa kanya o kaya nagkaroon ng open connection dito sa mga Pogo operations. Sabagat lumalabas na si Harry Roque ay konektado. Sabi niya, hindi siya konektado doon sa isa. Legal. Ang pangalan nito doon sa mga dokumentong lumalabas, legal. Director, official ng Whirlwind Real Estate Corporation. Ito po yung nagpaupa doon sa Royal Court Compound sa Porac, Pampanga, na kung saan ang pangalan ni Gerald Cruz ang nangunguna riyan sa operasyon na yan bilang isang incorporator, at ito ay nasabit naman sa Lucky South 99 Outsourcing, na kung saan naman ay dito umusbong ang mga kriminalidad sa operasyon ng Pogo. And by the way, ito ay hindi siguro nababanggit sabagat malayo ito sa kalan, kung baga. Ito'y dyan sa Bataan, sa Mariveles, Bataan. Nagtataka lamang tayo, ano nangyari na doon sa nais nilang itayo ng kanyang asawa, na kung saan ay nagtatag ng First Bataan Mariveles Holding Corporation. In-endorse na ito ni Emmanuel Pineda ng Freeport area o Bataan. Magtatayo sila ng parang Chinese village, parang anong tawag niyan sa industrial park. Yun ang mga terminong ginagamit ng mga incheck sa kanilang worldwide operations. Mga Ocean City, mga industrial park, mga anong mga iba pa mga pangalan, mga multi-cities or whatever. Ang dami. Ngayon, itong si Harry Roque, aside sa pagkakasabit nito sa mga operasyon ng Lucky South 99 at saka ng Whirlwind Real Estate Corporation, meron itong tahimik lamang na operasyon na I don't know kung ito'y naituloy na. Sabagat ito'y sinimulan pa noong 2020, panahon ni Rodrigo Duterte, 421 acres na nais nilang gawing industrial city doon sa Bataan. Industrial city sa Mariveles, Bataan. Si Harry Roque at ang kanyang may bahay. I don't know kung ano nangyari na. Natuloy ba? At saan galing itong mga pera na ito? 421 acres, double the size ng Bonifacio Global City. Well, kayo na ho ang bahalang magtugma-tugma, mga kababayan. Ano nga ba talaga ang papel ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Pogo operation na ngayon ay unti-unti na nahahantad ang mga koneksyon ng mga public officials natin sa illegal operations? Nakikita ninyo yung mga pro dito, tahimik Nakarinig na ba kayong magsalita si Bongo laban dito sa Pogo? Wala. Narinig na ba ninyo magsalita si Bato de la Rosa tungkol dito sa Pogo? Wala. Narinig na ba ninyo si Robin Padilla magsalita laban sa Pogo? Wala. Ang mga Duterte, nakarinig na ba kayong magsalita na pumabor man lang o kaya bigyan ng inspirasyon ng investigasyon ng Pogo sa bansa? Wala. Maging si Pia Cayetano, siya nag-sponsor, by the way, na bigyan ng legal na status ang mga Pogo sa bansa. Wala. Lahat ng mga ito ay mga kaalalay at mga die hard, magpapakamatay ako
para lamang depensahan si dating Presidente Rodrigo Duterte. Bongo Bato de la Rosa. It's probably worthwhile noting na yung mga majority na mga fake identities ng mga Chinese na ito ay karamihay nakuha doon sa Davao. Mga ilan lamang na bits and pieces na nais kong ipaabot sa inyo. Sa mga investigasyon ng PAOK, ang number one na source ng mga fake, palsipikadong mga dokumento ng Filipino identity na maging legal kuno ay nanggaling sa Davao. The great majority, galing sa mga papel na pinagkaloob ng PSA diyan sa Davao, ng Bureau of Immigration diyan sa Davao, mga pasaporte, mga identities galing sa mga opisinang ito diyan sa Davao. Mga kumukuha nito, pure-blooded Chinese. Sa magitan ng ating aeropuerto diyan sa MIA, naalala ninyo yung pastillas? And then the great majority, kung hindi man lahat, total, 99.9% ng POGO operations, mga Chinese. Mga drug smuggling sa bansa, Chinese. Open border Chinese nationality, 3.5 million ang pumasok sa panahon ni Duterte, record ng ating imigrasyon. And then most favored businessmen, cronies, Chinese national, panahon ni Rodrigo Duterte. Ngayon, ang mga ito, mga kababayan ko, ay kasangkapan ng Chinese Communist Party sa kanilang spying, sa kanilang invasion, quote and unquote, economically sa Pilipinas. Chinese Communist Party. Again, sasabihin ko sa inyo, bago tayo magwakas sa kalawang bahagi na ito, very crucial kay Xi Jinping ang 2029. Big anniversary nila. Pangako ni Xi Jinping, kukubkubin nila ang Taiwan bago ang naturang big celebration. Ang Pilipinas ay katabi ng Taiwan. And to the intelligence community, even dito sa Washington, D.C., naghahanda sila. Gawa ng ang Pilipinas ay nasa sa itineraryo ng China sa pagkubkob sa Taiwan. Kasama ang Pilipinas sapagkat ang Pilipinas, kung ito ay hindi nila neutralized, may hirapan silang kumubkob sa Taiwan. Gawa ng ito ang magiging buffer stone, a buffer corner, a buffer site ng mga didefensa na sa Taiwan, like for example ang Estados Unidos, ang Japan, at saka ang Australia at Korea. Ang Pilipinas ang very crucial na parte ng defensa ng Taiwan. Ngayon, kung pababayaan nating mabalik ang mga Duterte sa pwesto, para na ring ipinagkaloob natin sa silver or gold platter ang Pilipinas sa kamay ni Xi Jinping. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Sana ho ay pag-isipan natin ng maigi, mga kababayan kong minamahal. At ang mga pangalang nabanggit natin ay hindi po natin maisasantabi sa bakadyaan ng mga dokumentadong katotohanan. Iyan ang mga bagay na ikang ay bulong-bulungan ng iba, but an open book to those who know, yung mga nasa intelligence community. Undercover agent ba si dating Presidente Rodrigo Duterte? Pakinggan si Raul Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.